Meron po siyang nabanggit noong 2023 daw, kaya daw sumama yung kanyang, kumbaga nag-end yung relationship with the VP Sara because you filed a case against him. Madriaga. May falling out daw kayo ni Oo. Madriaga, kaya nagkaroon din sila ng falling out. Kidnapping ba yun? Attorney, yung kaso? Ano po ba nangyari noong Well, 2023? Unang-una, hindi ko siya kakilala until dinimanda ko siya for kidnapping. So wala kaming falling out dahil hindi ko siya kakilala from ADAM. No? Okay. Ang alam ko lang, siya ay na-identify as unang-una, suspect nga doon sa kidnapping na yon. At later on, nung na-recover yung mga biktima ng kidnapping, positively identified siya as being one of the kidnappers. So kung sinasabi niya nakakilala ko siya before at nagkaroon kami ng falling out, that's an outright lie dahil hindi ako mag-associate sa mga character gaya ni Ramil Madriaga. I think it's more of falling out with VP Sara kasi daw po hiningi niya yung tulong ni VP Sara when you filed the case against him pero hindi raw siya tinulungan. Ganun po ba ang version na Well, alam nyo, ang pagkakaalam ko lang, hindi siya kakilala ni VP Sara. Kasi alam mo, sa piskalya pa lang yan, ginamit na niyang alabay na yung panahon daw na di umano na nangindap sila, siya ay nag-a-attend ng isang parallel event ni VP Sara, no? At ako naman, nung nakita ko yan sa kanyang affidavit, pinagbigay alam ko kaagad sa tanggapan muna ni VP Sara kung talagang kakilala siya, no? At ang sabi sa akin, hindi yan personal na kakilala ni VP Sara. In fact, hindi siya kakilala ni VP Sara. Ang may kilala lang yung isang tao na may koneksyon kay VP Sara dahil galing sa yung eskwelahan kung saan nag-graduate ng law si VP Sara, no, sa San Sebastian Law School, no. So yun ang pagkaka-explain sa akin. Later on, si VP Sara mentioned to me na nagkaroon siya ng threat sa buhay niya and it was coming from Ramil Madriaga. Ang sabi niya sa akin, it was duly blattered, no? At ang threat was directed against VP Sara and myself, no? Pero walang nasabi sa akin si VP Sara. Ang tanong nga sa akin ni VP Sara, sino ba yung Madriaga na yan, no? Bakit ako tinetrete niyang Madriagang yan? Yun ang pagtataka na may mga larawan na kasama siya ni VP Sara kasi politiko naman talaga si VP Sara, no? Talaga namang 32 million ang bumoto kay VP Sara, siguro sa kampanya at yung mga pictures na yan doon sa oath-taking, siguro hindi bababa sa 5 million ang merong larawan kasama si VP Sara. Alam niyo po ba ang details ng threat na po na yon? Hindi na. Tinanong lang sa akin ni VP Sara, sino ba yung Ramil Madriaga na yan? Ba't ako tinetrete? Bakit pati ako tinetrete? Ang sabi ko po ay ako, hindi ko po alam. Basta alam ko, ginamit kanyang alabay doon sa kanyang counter affidavit, no? Na nag-a-attend daw siya ng isang e-SIP function nga nung panahon na merong nangyayari related to the kidnapping, no? Pero ang tanong talaga sa akin, sino ba yan? At sabi ko, abay, ang alam ko ba lang po dyan, siya ay akusado sa kaso na aking linilitis, no? For 2 counts of kidnapping with ransom. So, ibig sabihin, attorney, hindi po naging bahagi ng security details ni VP Sara si Madriaga? Hindi po, I do not think so. Kasi ang tanong sa akin ni VP Sara, sino ba yung Madriagang yan at bakit ako tinitreten? So, maliban po sa pagkakaalam po ninyo na kidnapper nga ito kasi kinasuhan nyo o manoy kidnapper, no? Kinasuhan nyo at hindi kilala ni VP Sara. What else do you know about this guy? At ano yung sa tingin nyo, maging motibo po niya or naging motibo niya para sa mga aligasyon niya ngayon? Paula, mga moves itong si Madriaga. He's desperate para mapawalang sala, no? Siguro naman na-research niyo na nagkaroon na yan ng conviction for kidnapping, pero while undergoing automatic appeal dahil ang sentensya ay death, ng mga panahon na may death penalty pa, na-reverse. Tapos, he tried extorting money, 50 million ata, from Chavit Singson, para manahimik sa isang impormasyon na di umano, nalalaman niya, dinimanda rin siya na extortion ni Chavit Singson, no? Tapos, dito sa kasong ito, iba-ibang mga istilong ginagawa para mapilitan na ma-dismiss ang kaso, no? Pati pinalapitan niya ako sa isang common acquaintance, inoperan ako ng 5 billion para ibenta yung kaso ng kliyente ko, no? Nasabi ko naman, excuse me, kung 5 million lang, baka ako pa magbigay sa kanya ng 5 million, no? So I did not entertain that. Pero marami pa siya mga foul moves, no? Merong isang unrelated dito sa kasong kriminal, but in order to pressure me, nung hindi niya ako nakuha na bilhin, nagpa-file siya ng isang kaso for land grabbing laban sa akin
ang lumalabas na biktima, it turns out, isang kaibigan niya na nagpanggap na biktima ng land grabbing sa Bataan, no? At na-discover ko yung identity ng babae doon sa mga Facebook entries din niya, no? So he will go to that extent. At dinimanda pa ako sa ombudsman, no, over that case. Mabuti na lang, walang nangyari sa kasong yan dahil wala naman akong partisipasyon doon sa pirmahan pagdating doon sa bentahan ng lupa na yan, no? Okay. So he will go to any and all extent para siya ay mapawalang sala dito sa kasong ito, even yung mga foul methods, no? At ako'y naniniwala ngayon na he must have entered into a deal sa gobyernong ito para siya ay mapalabas sa kulungan in exchange for these perjured testimonies against VP Sara, no? At ngayon, no, nakakalungkot na yung mga private complainants, sila na nga naging biktima ng kidnapping, sila pa ngayon ang dinidiin, no, ng gobyerno, no? I'm not at liberty right now to discuss kung ano nangyayari doon sa mga private complainants, but I can tell you they are being pressured, no? Para siguro nga i-atras ang kaso dito kay Madriaga. Pero I think it is too late already kasi isang witness na lang natitira and the prosecution will rest their evidence, no? So napakahirap naman sabihin lahat ng mga testigo ng mahigit 10 testigo ay nagkamali lamang, no? Yeah. So I think he is wrong in his belief that at this late stage in the day, mapapawalang bisa pa siya dahil aatras sa mga private complainants. Okay, Attorney Harry, we'll look into that that angle dahil we'll check on them pero puntahan ko lang na well, sabi nyo nga parang baka ito'y meron lang talagang dahilan ba't ito ginagawa. Pero be that as it may, ito'y sumambulat na dito sa Pilipinas o sa Maynila. I'm sure na monitor niyo yun. At kayo, sumagot na kayo. Tatawagan namin kayo, kaya kayo sumagot dito. Pero kayo ba, mapapayo nyo kay VP Sara? Dapat ba niyang sagutin ito dahil ito'y naging usap-usapan na ng maraming quarters dito sa Pilipinas? Tingin ko, she should not dignify this with any response. He's after all in jail for 2 counts for kidnapping for murder, kidnapping for ransom, no? So, bakit naman niya papansinin ang mga salita ng isang tao na nakalagay sa isang sinumpaang salaysay na hanggang ngayon hindi ko maintindihan kung paano na notaryo yung sinumpaang salaysay na yan, samantalang siya nakakulong sa DGMP, no? So, nung minsan talaga, nakapulong na yan, nagpapasok pa ng piskal sa BJMP para gumawa ng isang sinumpaang salaysay, no? Piskal na hindi naman assign dun sa syudad kung nasaan yung kulungan, no? So sa akin, I think she should just ignore him completely. Do not dignify anything that he says dahil public record naman, talaga siya'y nahaharap sa mga heinous crimes being prosecuted as we speak. Attorney, yung sinasabi po ninyo kanina na baka nakikipag-ugnayan si Madriaga sa gobyernong ito, gaano kalaking factor po yung politics? Malaki po, 100%. Una-una, bakit ngayon lang? Diba? Napakatagal na niyang nakakulong. 2023 pa yung nakakulong, no? Halos 2 taon na nakakulong yan. Bakit ngayon lang lumalabas yan? Bakit hindi niya inallege yung kanyang supposed ties with President Duterte mismo, no? Even earlier. Sa mga counter affidavits niya, sinasabi nga niya na nag-a-attend siya ng mga activities ng mga parallel groups ni Inday Sara Duterte, no? Pero he has never alleged any engagement with government, no? Kasi kahit papaano, kung ikay naging taong gobyerno, mas paniniwalaan sana mga sinasabi mo, no? But he has never alleged ever being a public officer, no? So, bakit ngayon lang? At saka madali naman ma-check ang mga records niya. Kung talagang totoo siya'y naging infant officer sa gobyerno, there must be a record somewhere. Okay. Paano tayo magbabay? Siyempre naman, hindi ko kamusay na nangyayari sa dahig. Attorney Harry, naging malaking balita dito nung kayo nagsabi na yung warrant of arrest kay Senator Bato, nandiyan na, well, at least that's a tip na galing sa inyo. Baka meron pa kayo nalalaman tungkol naman doon sa health check na ginawa kay former president? Baka meron na kayong balitaan? Absolutely confidential po yun, no? Mm-hmm. At ipagdating naman doon sa warrant of arrest, alam niyo po, lumang balita na yung warrant of arrest. Okay. Ang bagong balita na si government is also denying that, no? Nagbago na kasi yung rules ng ICC on warrants of arrest. Binago nila yung rules at ginawa talaga nilang secret ang service of warrant of arrest. That's a matter of record po. Okay, malinaw. Okay. Okay, thank you for joining us, Attorney Harry Roque. We'll talk to you again soon. Thank you po. Salamat Thank you, po. Attorney.